Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Alfie and today papakita ko sa inyo ang aking bahay kubo. First thing that we would like to show you guys is our bahay kubo. Tara, pasok tayo. Dati, itong lote na to, bakanting lote lang siya. But since nag-start yung pandemic, since nag-work ako as a nurse, so napag-isip-isipan namin na gawing ano to, parang vegetable farm. And naisipan din namin na lagyan nga ng bahay kubo kasi that time hindi nga ako pwede pumasok sa bahay. So yung reason kung bakit maglalagay kami ng kubo is para every time I go here sa bahay kubo na muna ako magsistay. Saan ka ba natutulog dati? Dati kasi we were told by our upper management na not to go home for the meantime since to protect our family then from the virus brought by pandemic. So yun, naisipan ko tong i-put up tong bahay kubo na to. Pero dito sa bahay, saan ka natutulog? Dati? Kung napansin nyo, wala tong bed, no? Tong bahay kubo. Wala siyang bed. So what I do, minumove ko lang to and then fit na yung sarili ko dyan. Fit naman na. So, wala. As in, typical na bahay kubo. Walang electric fan since presko naman eh. Ang worry ko lang, pag natutulog ako dito is... Ayan yung switch. Wala siyang lock. No? Kung napapansin nyo, walang lock yung pinto. So, yun. Baka may akyatin ako ng dito, diwata. Kung napapansin nyo, yung bintana niya, yung concept niya is old school. If I'm not mistaken, ang tawag ata nila dito is Kapis. ba or kapis, I don't know. Actually, ano yan, very antique itong window na to. Kasi galing siya sa isang old house here in Bulacan na dinemolish. Tapos, kesa itapon, parang binargain namin, binili namin, pininturahan ng konti, and then ginamit na dito sa bahay ko. So, very antique and ano siya talaga, authentic na kapis. So, since may mga kasama kaming elderly sa loob ng bahay, so it would be best na wag na lang ako makipagano doon, halimuha. Say that. So, halu-bilo. So, most of the time, I just stay here in my bahay kubo. When I'm here in Bulacan, I stay here lang. Eto guys, as you can see, yung wall niya, manually siyang weave, no? Dito mismo. Tapos, actually, pag inalog mo siya, you can't even move it eh. Sobrang strong. Actually, nung bagyo, dito ako natulog that time eh. And the toughness of this bahay kubo was tested. Hello, Anton! Hi! Actually, yung gumawa na ito, bali 3 tao eh. Merong karpentero, merong specialized lang sa paggawa ng roof. Itong pawid, no? Tapos, isa sa para sa old school na look, no? So, yun yung magiging naging role niya. Dati kasi dapat yero, pero syempre, ang pangit no, na kapis, tapos yung wall, like that, tapos gagawin yero. Tapos mainit rin. Kawawa rin naman ako pag nagsistay ako dito kapag yero siya. Kung napapansin nyo yung mga support niya, sobrang dami.
Siguro yung ano ko lang dito, what I do not like sa kubo na to is medyo mababa siya. Siguro mas maganda kung yung ganito ilagay na lang doon. Kasi konti na lang, abot ko na. Feeling matangkad. Actually, I'm 5'10", I guess. 5'10" lang. Pero if you are 6-footer, maybe like 6'5", if you're a basketball player, you get inside of my bahay kubo, you'll have siguro problem kasi kailangan mo naman to. Baba naman tayo. I'll show you the foundation of this bahay kubo, kung paano ba siya binild talaga. Sa labas naman, ito lang naman. Sa labas, kung napapansin nyo yung foundation ng bahay kubo na to, sobrang tibay niya kasi yung bamboo, hindi siya mismo nakapatong dun sa lupa. For the reason of, syempre mabilis siyang mabasa, mabulok. So, para tumagal yung life ng bahay kubo, ang ginawa namin is naglagay muna ng semento ng lata, no? May lata, tapos we put nga cement, tapos doon mismo pinatong yung foundation ng bahay kubo. And para din sa mga bagyong darating sa Pilipinas, we made sure din na nakakapit yung eto sa foundation mismo ng bahay kubo. So kung napapansin nyo guys, meron siyang bakal na nakabaon mismo dyan. Nakakonect mismo dyan sa foundation ng bahay kubo. And of course, my favorite spot here is this window. Ayan, so ito yung favorite na spot ko. Kasi after ko magtanim, pag pagod na ako, ito yung pinaka the best spot kasi nakikita ko halos lahat ng mga pananim ko dito sa park na to, sa window na to. Makikita ko yung patola, yung palaya, at yung mais ko. Okay! Sa likod naman, halos ito lang siya. Yan. So, kung napapansin nyo, itong mga upuan na to, dito kami nagpapa-grow ng mga seedling. Yan. Ito yung mga gamit namin. Later on, we'll plant corn then. So, join me so that you can get some tips then on how to plant corn. We dance.